Pinagpala po ng Diyos ang gabing ito. Pakinggan po muna natin ang awit. Tayo po lahat ay sumandali pong yumuko at tayo po ay dudulog. Dakilang Diyos, maraming salamat po aming Amang Banal sa kapangyarihan mo, sa galaw ng iyong Santong Espiritu, na siyang patuloy na kumikilos, gumagabay at patuloy na pumapatnubay sa buhay ng bawat isa. Sa mga oras na ito ay nilalagay po namin sa makapangyarihan mong kamay. Hinihingi po namin ang pagkilos at ang iyong paggalaw sa puso ng bawat isang makakapakinig at patuloy po na manunood sa iyong gawain sa gabing ito. Hayaan mo lamang na ikaw ang mataas, mapapurihan, at sa iyo po ang lahat ng kapangyarihan at patuloy po namin ito hinihingi sa iyo, Diyos na dakila. Patuloy mong buksan ang puso't isipan ng bawat isa sa amin at ipaunawa mo sa amin ang kagandahan ng iyong mga salita, ang kabutihan ng iyong kapangyarihan at ang tunay na pagmamahal ng iyong puso. Ama, maranasan po namin ang kapangyarihan mo sa mga oras na ito habang kami ay nag-aaral ng mga salita mo. Sinasamba ka namin, pinasasalamatan ka po namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen, amen, and amen.
Ayan. Mapagpalang gabi po, Sister Sinaida Cornejo. Mapagpalang gabi, Sister Chris Grate. Sino po yung pamangkin? Anong pangalan nito, Sister Chris? Pamangkin. Infection. So, ayan po. Tayo po ngayon ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos. Muna, ano po? Talakayan po muna natin at pag-usapan ang salita ng Diyos. Ayan, si Louie Villarosa. Louie Villarosa. So, okay. Tuloy po tayo. Yan, kaya ko po tinitik note yung inyong mga prayer requests dahil upang hindi ko makalimutan. Sapagkat tayo po ay nakakarating po ng may mga prayer request po tayo sa iba't ibang lugar. Ano po? Meron nga po sa Apare, Cagayan. At nagchat-chat po siya sa akin kanina, ngayong hapon. Napanood po niya yung ating mga live videos about the healing at nakiusap po siya na kung maaari ay tayo ay panalangin po natin yung kanyang anak. So, kaya naman ang Diyos ay kumikilos po talaga sa ating pagla-live. Kaya hindi ho po pwede na wala ho tayong live dahil marami po ang nag-aantay at marami po ang pinagpapala ho ng Diyos at kinakatag po sa ating mga panalangin. So sa gabi pong ito ay pag-aaralan po natin ang aklat po ng Mateo. Mateo chapter 18 verse 19 to 20. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay ang kapangyarihan ng nagkakaisang panalangin o ang lakas ng nagkakaisang panalangin, the dynamic of uniting in prayer, yung pagkakaisa. Kung gaano po ito kalakas, kung gaano po ito kamakapangyarihan, so ito po ay makikita ho natin sa gabi pong ito. Ang sabi po sa aklat ng Mateo chapter 18 verse 19 to 20, again, I say to you, if two of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there I am among them. Ayan. So, kung ano man daw po yung ating pagkaisahan dito sa lupa, ay ibibigay po anumang bagay na ating pagkaisahan dito sa lupa, ay ibibigay po ito ng Diyos Ama para sa atin. At ang sabi po sa verse 20, meron man daw dalawa o tatlong nagkakatipo ng dahil sa kanyang pangalan ay naroon po siya sa kanilang kalagitnaan. Kaya po ang Diyos ay, kumbaga siya yung tinawag na siya yung naroon kahit saan. Kaya meron mang dalawa o tatlo, talagang nandoon, nasa kalagitnaan po ang Diyos. Kasi kung titingnan po natin, di ba, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay tatlo lamang po sila nung time na inihagis sa pugon. Nung hindi po sila sumamba sa Diyos-Diyosan, di po ba, na pinagawa ni Haring Nabucodonosor. Subalit habang sila ay naruroon sa gitna ng apoy, ay meron lumitaw na ang sabi nga ng hari ay parang isang Diyos. So naging apat po sila. Kaya naruroon po. Kung sila ay tatlo at naging apat dahil ando doon ang Diyos, dito rin po ay sinasabi sa banal na kasulatan na dalawa man
o tatlong nagkakatipon ng dahil sa kanyang pangalan ay naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Ang pagkakaisa po ay mahalaga. Maging sa pamilya, sa komunidad, o lalo't higit sa bansa. Kapag tayo po ay merong isang desisyon o merong pinag-uusapan, merong mga plano sa buhay, kinakailangan po ang pagtutulungan ng bawat pamilya. Sapagkat kung ang bawat pamilya ay nagsasama-sama at nagkakaisa, ay meron po itong tagumpay. So, ganun din po tayo, maging sa komunidad man, kapag ka ang isang community leaders ay nagkakaisa yung kanyang mga members, so merong magandang kinahinatnan, may nagiging matagumpay na pamumuno sa loob ng isang komunidad. Masikip lalo't sa bansa, ano po? Kung ang bawat Pilipino ay nagkakaisa rin naman po sa batas na kung saan ay naaayon naman sa ikabubuti ng mamamayan, ay nagiging matagumpay din po ito. So, ganun din po ang larangan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kung ang bawat isang Kristiyano ay nagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin, ang lahat ng panalangin ay nagkakaroon po ito ng tagumpay. Sapagkat yun po yung pangako ng Diyos Meron man 2 o 3 nagkakatipon ng dahil sa kanyang pangalan, ay naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Silipin po natin ang aklat ng mangangaral. Ang sabi po sa aklat ng mangangaral, chapter 4, verse 12, kung ang nag-iisa'y maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang 2, ang lubid na may 3 pilipit ay di agad na lalagot. So, yun po siya. Yun yung matibay. Di ba? Kapag yung lubid na yon ay 3 po yung umiikot sa kanya, so matibay po siya. Kaya nga, ang sabing ganun, hindi po siya kaagad-agad na nalalagot. Napapakinabangan po ito at naitatali sa mga bagay na nais mong talian, at matibay po siya. So, ito po ay biblical na sinasabi po sa aklat ng mangangaral. Sa atin naman, sa buhay naman po natin dito sa sanlibutan, katulad din po sana na ng walis. Kapag ka ang walis ay ilang piraso lamang, hindi ka makakalinis ng dumi sa iyong paligid o sa iyong bakuran. So, kailangan ang walis ay isang bugkos po ito na sama-sama na nakatali at saka mo ito gagamitin para ito ay iyong iwalis sa bakuran mo at doon nalilinis ang iyong bakuran. Lahat ng mga dahon, lahat ng mga kalat ay nawawalis po ito. Kaya kailangan po natin ng pagkakaisa sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Ayan, sabi ganun ay pagpalain ng Diyos kung tayo ay nagkakaisa sa pananalangin. Una, ang sabing ganon, gawin mong araw ng Panginoon ang oras ng panalangin. So, kapag ka ikaw ay meron ng oras, kagaya po ngayon, ay mananalangin po tayo, gawin natin ito na oras ng Diyos para oras niya na ibibigay natin para sa Kanya. So, set aside po natin ang lahat ng ating mga gagawin. At ibigay natin yung oras na yon. Bigyan natin ng pagkakataon na yung Diyos na lumikha sa atin at tumawag sa atin ay makadaupang palad natin sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng ating pananalangin. Ang sabi po sa Revelation o sa pahayag, chapter 1 verse 9 hanggang 10, ako'y si Juan, ang inyong kapatid, na kasama ninyo sa paghihirap, sa tribulation, ang sabing gano'n sa English translation. Paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmos, sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag na Jesus nooy araw ng Panginoon. Kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malaking tinig, malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. So,
nakita po yung paliwanag ni Juan, ano po. Habang siya po ay naroroon, nakikipag-ugnayan sa Diyos, yung araw ay ibinigay niya sa Diyos, ay kumasi po. Ibig sabihin, bumaba po ang Espiritu ng Diyos sa kanya at nangusap sa kanya. Ang tawag po doon ay audible voice, isang tinig na kanyang narinig sa kanyang likuran. So, ang Diyos ay nangungusap sa puso ng isang taong nakahanda na ito ay kanyang kausapin, nakahanda na magbigay ng oras para sa kanya. Pangalawa, gumawa ng listahan ng iyong mga prayer requests. So tayo po, dapat kung tayo ay mananalangin, dapat meron kang listahan. Halimbawa po, kagaya ngayon, ang prayer request mo po ay ganyan, number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, o 10. Let's say, 10 po yung prayer request mo na idadalhin po. Habang ako'y nananalangin, ito naman ay naririya kayo sa inyong tahanan, ito ay hahawakan ninyo at idudulog natin ito sa Diyos. Kaya di ba, after po nitong ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay nagkakaroon po tayo ng panalangin. So, yung panalangin na yon, bagaman kayo ay nasa sarili ninyong tahanan at ako po ay naririto, subalit nakikita po ng Diyos kung papaano tayo nagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. Kaya kapag ka nakita ng Diyos na tayo ay nagkakaisa, andun po yung katugunan niya. Kaya darating sa panahon na titingnan mo yung iyong mga prayer request. So pag nakita mo yung iyong mga prayer request doon, makita mo may mga katugunan na. So pag natugon na yan, buburahin mo na siya. Ibig sabihin, yung petsa na yon ay tinugon ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya nga mahalaga sa buhay ng isang tao na meron po talaga tayong dapat natin gawin po ang mga bagay na yon. At ang pangatlo, gumamit ng tali ng kapangyarihan sa panalangin. Meron po tayong kapangyarihan. So kung meron po tayong dapat na i-rebuke po natin. Gamitin natin yung kapangyarihan na yon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, upang yung lahat ng mga sagwil at balakid, lahat ng mga hadlang sa ating mga panalangin ay mabuksan yun. Makalas ang tali, makalas ang tanikalan na tumatali sa kanya at kikilos po ang kapangyarihan ng Diyos at magkakaroon ng katugunan ang ating mga panalangin. So yun po yun. Tingnan po natin sa Matthew chapter 18 verse 18. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anuman ang pahintulutan ninyo sa lupa ay pahihintulutan sa langit. So nakuha po natin, tayong mananampalataya na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay mayroong kapangyarihan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Di ba tinalakay po natin yan nung nakaraan na ang pangalang Hesus ay makapangyarihan sa lahat yan. Wala nang ibinigay ang Diyos sa silong ng langit, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Subalit ang kapangyarihan na yon ay magkakaroon lamang yon ng galaw, magkakaroon lamang ng katotohanan sa puso ng isang taong gumagamit ng pangalan ng Panginoong Hesus at sa kanyang buhay kung ang taong ito ay punong-puno ng pagpapakumbaba at tinanggap si Hesus sa kanyang buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. At ang taong ito ay merong panahon sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, merong panahon sa pananalangin. Sapagkat kung hindi ho ginagawa ng taong ito ang paglulog sa Diyos, hindi ho ginagawa ng taong ito ang pananalangin, hindi ho ginagawa ng taong ito ang pag-aaral ng salita ng Diyos, wala pong kapangyarihan kahit gamitin pa niya ng paulit-ulit ang pangalang Hesus. Kaya magiging makapangyarihan po ang pangalang Hesus kung ang isang taong gumagamit ay merong totoong puso na bukas.
at tinanggap siya sa buhay ng isang tao bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay. Doon lang lamang po yun, magkakaroon ng matinding kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi pa hong pang-apat, dapat daw tayo ay manalangin sa bawat oras. Kahit saan ka naroon, kahit meron kang ginagawa, kailangan manalangin ka. Sapagkat tayo po ay katulad ng bumbilya. Ano po? Ang bumbilya po ay hindi ho yan liliwanag kung hindi mo isasaksak. O katulad po ng cellphone, ang cellphone natin ay malulubat po yan. Sa patuloy-tuloy mong gamit ay nalulubat. So, paano magkakaroon uli yan ng power? Kailangan isaksak mo, i-charge mo siya para magkaroon ng power. So, ganun din po ang bumbilya. Kapag ka ito ay wala nang naka-off siya, wala siyang liwanag. So, ganun din po ang buhay natin. Kung tayo po ay hindi tumutuon sa pananalangin, kung wala po tayong oras sa pagdulog sa Diyos, lubat po tayo at wala po tayong lakas. Wala pong liwanag sa buhay ng isang tao. Tandaan po natin ito. Kaya mahalaga po na ang isang tao ay puno siya ng pananalangin at pagdulog sa Diyos. At ang panglima, sabing ganun, magkaroon ng katuwang sa pananalangin. Yan, tama po yung mga ginagawa ninyo, yung mga prayer request. Yan ay katuwang po tayo sa isa't isa. Nagsasama-sama, nagkakaisa po tayo sa pananalangin. So, kailangan po natin ng katuwang sa ating mga pananalangin. Nagbibigay po kayo sa akin ng prayer request at ako naman din ay isinasama din po ninyo sa inyong mga personal na panalangin. Ganon din naman po kayo. Sa bawat personal na panalangin ko ay sinasama po kayo. Sinasama ko po kayo. Hindi lamang dito, kundi maging po sa personal na panalangin ko ay isinasama ko po kayo upang ang pagkilos ng Diyos ay tuloy-tuloy po sa buhay ng bawat isa sa atin. Tingnan po natin sa aklat po ng Santiago. Santiago chapter 5 verse 15 o James chapter 5 verse 15. At pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya ay nagkasala. So, anong sabi? Pagagalingin ang may sakit sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya. Kaya dalawang uri ang panalangin. Meron kasing panalangin na kaya ka lang dumudulog, yung paulit-ulit na kinagalian mo, kinamulatan mong panalangin. Walang saysay po na ang mga nakaraang yan. Ang panalangin po na merong saysay ngayon ay yung bukal sa puso mo. Mula sa puso mo na sinasabi ng iyong labi at sinasabi mo sa harapan ng Diyos. Yun ang panalangin merong kapangyarihan at merong saysay. Kaya nga meron kang tinatawag na pananampalataya. So sa oras ang panalangin mo, sinasabi mo na hinihingi mo ang kagalingan dahil sa ikaw at saka yung nagpe-pray sa'yo ay nagkatagpo ang kanilang pananampalataya sa harapan ng Diyos, andoon po kaagad ang kagalingan na ibinibigay ng Diyos para doon sa ipinananalangin. Kung ang puso ng humihingi ng prayer request at ang puso po ng nananalangin ay nagkatugma po, ando doon po sumasabog po ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang lahat ng mga prayer request ay nagkakaroon po ng katugunan. Kaya ang mahalaga po ang pagkakaisa natin sa panalangin. At ang panguli, sabing ganon, ihanda po natin ang revival po na gawa ng Diyos mula sa panawagan ng ating pananalangin. So kung titingnan po natin, merong galaw, may kakaibang galaw ng kapangyarihan ng Diyos sa oras na tayo po ay nananalangin. Kung napapansin nyo po, kapag tayo ay nananalangin ang taimtim sa Diyos, hinihingi po natin sa Diyos yung lahat ng ating mga kahilingan, napapansin nyo po na natatouch po yung puso mo, tumutulo na lamang ang luha mo, at nararamdaman
mararamdaman mo yung comfort niya sa buhay mo. Yung comfort niya, yung presensya niya, ay nararamdaman mo sa'yo habang ikaw ay nananalangin. So, mahalaga po sa totoo lang. Kaya tayo hanggat naririto tayo sa sanlibutan ito, huwag po natin kalilimutan ang pananalangin sapagkat ang panalangin po ay mabisang paraan upang tugunin ng Diyos ang lahat ng ating mga kahilingan. Makalimutan mo na ang lahat, huwag lang ang pananalangin sapagkat yon lamang ang oras at panahon mo upang ikaw ay dumulog sa Diyos at upang katagpuin ka rin naman ng Diyos. Kung nais mo na ikaw ay katagpuin ng Diyos, buksan mo, kapatid at kaibigan, ang puso mo. Tanggapin mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Maglaan ka ng oras upang pakinggan ang kanyang mga salita. Maglaan ka ng oras upang dumulog sa kanya ng bukal sa iyong puso, ng bukal sa iyong kalooban, upang ang panalangin mo ay magkaroon ng katugunan. Madali lamang po yon, mismo sa puso mo, mismo sa iyong puso, magsisimula ang tunay na pagdulog sa Kanya at ibibigay ng Diyos ang kapangyarihan niya upang tugunin ang lahat ng iyong mga kahilingan. Kaya nga po sa gabing ito, tayo po ay mananalangin, magkakaisa po tayo sa panalangin. Bagaman yung iba ay hindi nakakasabay sa atin sa ating pagla-live, subalit after po nito ay napapanood po nila at sumasabay din naman po sila sa pananalangin. Mahalaga po na hindi lamang panalangin ang ating hingin, kundi pakinggan din naman po natin ang salita ng Diyos. At kaibigan ko at kapatid, nawa hindi lamang na kaya ka nanunood ay dahil sa meron kang gustong hingin sa Diyos at pagkatapos nito ay tapos na. Meron pong ganon, kaya hindi nagiging successful ang buhay, hindi ho nagiging matagumpay ang buhay. Nawa habang tayo ay naririto pa sa sanlibutan, kapag ka ang panalangin natin ay tinugon ng Diyos, magtuloy-tuloy po sana tayo sa paninilbihan sa Kanya, upang ang kapangyarihan ng Diyos at ang pagtugon sa lahat ng ating mga panalangin ay ipagkaloob po sa atin ng Diyos. So muli po sa gabing ito, tayo po ay sama-samang dumulog sa Diyos, tayo po ay sama-samang manalangin. At yung mga hindi po nakahabol ng pasimula, pwede nyo na lamang pong ulitin ito. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Amang Banal na makapangyarihan sa lahat, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. Ama, salamat sa pagkakataong ito na meron kang pusong hinihipo, meron kang pusong inililigtas, o Diyos, meron kang puso, o Diyos, na binubuksan upang patuloy na mapakinggan ang mga salita mo. Kahit saang sulok ng mundo, aking Ama, ay nakakarating po ang iyong mga mensaheng ito. Kaya, O God, sa oras pong ito, dinadalangin ko po sa iyo si Cassie Cyrus Vargas. Napakalayong lugar man po siya, subalit wala pong imposible sa iyo at wala pong malayo sa iyo. Aking Ama, si Cassie Cyrus Vargas ay dampian mo po siya ng iyong kapangyarihan. Abutin mo po siya, O Diyos, kung ano man ang kanyang sakit at karamdaman. Pagalingin mo po siya kung ang kanyang mga baga ay patuloy na mahina. Palakasin mo po ito, Ama. Dampian mo po siya ng iyong makapangyarihang kamay. Simula sa ulo, sa kanyang ulo hanggang sa talampakan ng batang ito, ay patuloy mo po siyang bigyan ng kagalingan. Palakasin mo po siya, aking Ama, at patuloy po kayong gumawa ng himala sa buhay ng batang ito. Maging ang kanyang nanay, O Lord God, ang kanyang ina na si Fatima de la Cruz. Samahan mo po, patuloy mo pong idaloy sa kanyang ina, kay Fatima, ang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, O Lord God, sa iyong mga salita at sa iyong kapangyarihan, upang maunawaan niya, aking Ama, na ikaw ay namatay sa krus para sa aming lahat, upang magbigay ng kagalingan sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, at upang magbigay ng kaligtasan
sa lahat ng mga nangangailangan ng kaligtasan at upang magbago ng buhay sa lahat ng mga taong namumuhay sa pagkakasala. Diyos na dakila at tapat, salamat po kay Fatima de la Cruz, salamat po o Diyos kay Cassie Cyrus na hinipo mo sila at pinagaling mo po sila at papagtagumpayan mo po aking ama ang babaeng ito na kung saan ay nagmimithi na maranasan ang kapangyarihan mo. Ipadama mo po sa kanya, Diyos na dakila. At ganoon din po, Lord God, si Gary Cruz, dinadalangin ko rin po sa iyo, pagalingin mo po ang batang ito, aking ama, nakikita mo na siya ay padre de pamilya at may mga anak. Wala pong ibang naghahanap buhay sa kanya, kundi siya lamang. Subalit kung siya ay nasa gitna ng karamdaman, paano niya mabubuhay ang kanyang mga anak? Kaya naman, aking ama, ang batang ito ay sumasampalataya na at nagtitiwala sa iyo. Hinihingi ko po sa pangalan ni Jesus ang kagalingan na idadaloy mo po, O Lord God, kay Gary. At buksan mo po ang durungawan ng langit at idaloy mo ang lahat ng kanyang pangangailangan. Isupply mo po, O Diyos, ang pangangailangan ni Gary, O Lord God, para sa kanyang mga anak. Ama, maraming salamat po. Pinupuri kita, aking Diyos, at Sister Ana Paniga. Maging normal po ang kanyang dugo sa pangalan ni Jesus. Alisin mo po, Ama, ang high blood sa pangalan ni Jesus kay Sister Ana Paniga at maging normal na po, O God, ang kanyang dugo. Maging po si Nanay Maria at Bingkula. Palakasin mo rin po, O God, si Nanay. Idaloy mo sa kanya ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Samahan mo po, O Diyos, ang kapatirang ito. At hayaan mo, dakilang Ama, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ni Nanay Ana at ni Nanay Maria. Lord God. At maging sa oras na ito, dinadalangin ko rin po sa iyo, Sister Chris Grate na nariyan. Pagpalain mo po siya, samahan mo po siya. Tugunin mo po, O Diyos, ang lahat ng kanyang pangangailangan at Amang Banal, ang kanyang design, ang kanyang puso ay ipagkaloob mo po ang hinihingi niya sa panalangin na magkaroon po ng kagalingan ang kanyang pamangkin na si Louie Villarosa. Pagalingin mo po at maging normal na po ang kanyang katawan at alisin mo po, O Diyos, ang infection sa katawan ni Louie Villarosa in Jesus' name, in Jesus' mighty name. At inaangkin po namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Dadampian mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong makapangyarihang kamay ang buong katauhan ni Louie Villarosa at idadali mo sa mga oras na ito ang kagalingan na nagmumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At Ama, pinupuri ka po namin at inaangkin po namin ang kagalingan ay pagkakaloob mo sa lahat na may mga sakit at karamdaman sa gabing ito. Maging, O God, si Innocentes Pio ay patuloy ko pong idinadalangin sa iyo. Palayain mo na po sa mga virus na kanyang kinasasadlakan at patayin nyo na po ng tuluyan ang mga virus na ito sa kanyang katawan at ibangon mo na siya sa banig at karamdaman, O Lord God. Hayaan mo na ang complete healing ay ipagkaloob mo kay Innocentes Pio, O Lord. At hayaan mo na ang himala mo ang makita sa kanyang buhay at isang araw, Diyos, ay patuloy na po siyang makakapaghanap buhay sapagkat tuluyan mo na siyang pinagaling maging ang kanyang asawa at anak. Pagpalain mo po sila, pagbuklorin mo sila ng iyong pag-ibig, samahan mo po sila, ang katatagan ay patuloy mo pong ipagkaloob sa kanilang buhay at patuloy mo po silang pagpalain, dakilang Ama. Diyos na dakila, dinadalangin ko rin po sa iyo, Sister Susan Tremulacio, na nariyan at patuloy na nakikinig. Hawakan mo po siya na makapangyarihan mong kamay, patuloy mo po siyang palakasin at patatagin. Hayaan mo, O Diyos, na ang lahat ng panalangin ni Sister Susan ay magkaroon po ito ng katuparan. Amang Banal, maraming salamat na ang kapatid kong ito ay patuloy mo siyang sasamahan. Patuloy mo po siyang iingatan at gagabayan. Dakilang Diyos, dinadalangin ko rin po sa iyo, Ama. Sister Sorina Alinea, Sister Pichi Layo, Sister Loida Silva, maging Ama, Sister Mila Silva.
Samahan mo po ang magkakapatid na ito. Hawakan mo po sila ng iyong makapangyarihang kamay. Ingatan mo po sila at patuloy mo pong tugunin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Balutin mo po sila ng iyong banal na dugo. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ilayo mo po sila sa lahat ng uri ng disgrasya at kapahamakan. Hayaan mo lamang na ang makapangyarihan mong kamay ang makita, O Diyos, na patuloy na kikilos sa mga kapatiran kong ito, aking ama na nasa ibang lugar. Diyos na dakila, salamat na ang bawat buhay ng magkakapatid na ito ay patuloy mo silang pagpapalain. Maging ang kanilang mga anak, ang kanilang mga apo, O Diyos, mga manugang, ang kanilang pamilya at sambayan, maging ang kanilang asawa. Samahan mo po sila at patuloy na makita ang kapangyarihan mo sa buhay ni Sister Sorina, sa buhay ni Sister Loida, at sa buhay ni Sister Peach at sa buhay ni Sister Mila. Diyos na dakila, salamat po sa iyo. Pinupuri ka po namin, aking Ama. Salamat na ikaw ang Diyos na nagbubukas ng kalangitan upang pagpalain mo po ang magkakapatid na ito. Maging Ama, ang lahat ng nakakapanood ngayon, dinadalangin ko po sa iyo, maging ang manunood pa, O Lord God, hayaan mo lamang na itimo mo sa puso ng bawat isa sa kanila ang mga salita mo. Dampian mo po ang lahat ng mga viewers, O God, ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Silyuhan mo sa kanila mga puso ang mga salita mo na aming naibahagi at napag-aralan sa gabing ito. Hayaan mo na ang masaganang pagpapala ang patuloy na ipagkaloob mo sa lahat ng mga nanood at patuloy pang manunood nito. Pagpalain mo po sila, aking Ama. Pinupuri ka po namin, Diyos na tapat. Pinasasalamatan ka po namin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin ang katugunan sa lahat ng aming mga panalangin. Salamat po sa lahat ng mga may sakit na iyon ang pinagaling. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang Diyos na nangako na anuman ang hingin namin sa panalangin, ang kinin namin, ito'y natanggap na namin at ito nga ay mapapasa amin. Pinupuri ka namin, salamat Banal na Espiritu, na dadampian mo ng iyong kapangyarihan ang bawat isang pusong nagbigay ng oras at panahon upang makinig, manood, at patuloy na makipagkaisa sa amin sa aming mga panalangin. Salamat po sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus na po ang aming samot dalangin. Amen. Amen and amen. So, ayan po. Muli po, mapagpalang gabi. Ayan, Sister Sinaida Cornejo. Patuloy ko pong isasama sa panalangin ikaw at ang iyong sambahayan. At sa gabi pong ito, maraming salamat sa inyong oras na ibinigay upang pakinggan at makasama ko po sa pananalangin sa gabing ito. Sister Sinaida Corneo, Sister Chris Grate, at ayan po, Sister Susan Remolacio. Muli po ay mapagpalang gabi. Sa lahat po ng hindi nakaabot ay panoorin nyo na lang po ito ulit. At sa gabi pong ito muli ay tayo po ay matutulog na may kapayapaan, katiwasayan sa ating mga puso at isipan. At gigising po tayo sa kinabukasan. Nakita po natin at tanggap po natin ang tagumpay na nagmumula sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Muli po ay mapagpalang gabi sa ating lahat.